We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran, kagwala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Bisaya na katungdan. Ako naman si Ren Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, mga konsumidor, ginapahanda na sang National Grid Corporation of the Philippines sa posible pagpatigayon sang manual load dropping kasunod sang preventive maintenance ng isa ka power plant sang Panay Energy Development Corporation. PEDC nagbahaya nga normal operasyon sang nabilin nga duha kalalagko nga mga planta. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang Sasa, live gikan sa Barangay Buhang, Haro, Iloilo City. Zen, anong latest? Gert Adrian, ginaabisuan sang NGCP ang mga consumer sa Western Visayas nga magpangaman sa posibilidad sa pagpatigayon sang power interruption bangod ginpaidalom sa maintenance shutdown ang PEDC Unit 1. Sumugod kahapon, naka-shutdown ang Unit 1 sang Panay Energy Development Corporation para sa maintenance. Ang planta may kapasidad nga 83 megawatts. Gani ang National Grid Corporation of the Philippines nagpagwa sang advisory sa posibilidad sang pagpatigayon sang manual load dropping. Iniagod mapreserba ang integridad sang transmission system sang NGCP, ilabi na nga nagluntad ang 4 ka adlaw nga power outage sang Enero 2 nga naapektuhan ang isla sang Panay, Guimaras kag porsyon sang Negros Occidental. Sunod sa NGCP, ginapaalerto lang ang publiko sa posible nga ma-experiensya liwat nga power interruption bangod January 29 sa nag-shutdown ang PEDC Unit 2 kag January 31 na sa makasynchronize ini sa grid. Kung may ara gid nga mga planta nga mag-out, especially mga dalagko, to let the public know or to inform ang aton nga mga stakeholders. So that's what we've been doing as a measure naman at least if ever man lang may isa pagit nga dako nga planta nga mag-out, at least kabalo na ta and we are prepared that there might be a possibility for a manual load dropping if ever it happens man. Ang mga konsumidor nakahanda na in kaso nga gulpyada nga madula ang kuryente. Pila sa mga ini nagapangaman na sa mga rechargeable fan kag solar light. Ma-charge na sa cellphone kag solar. Imagine mo mga bata, ginapaypayan mo, ginapulawan mo, i-compare sa tigulang makagwanta sa init, pero mga bata hindi. As in, gidya, budlay, gidya. Isan dire, guba, gida mo negosyo, kaya nga, siyempre makaunang tao, kandila, alang ginabagamit, emergency light, tapos nabidjukihan kapabi. Ginpahayag sang Panay Energy Development Corporation nga scheduled preventive maintenance ang ginapatigayon sa PEDC Unit 1 hag magadugay tubtob February 17. Wala naman sa mangin problema bangod normal ang operasyon sang duha ka power plants, ang Unit 2 nga 83 megawatts kag Unit 3 nga may kapasidad nga 150 megawatts. Ang aton nga Unit 1 amo ang naka-annual preventive maintenance. Ini siya naka-schedule gid iniya nga kada tuig sa amon nga planta nga mag-preventive maintenance para man sa integridad sa continuous nga operation sa amon nga planta. Samtang para sa ipatigayon nga testing kag commissioning sang UV relay para sa load shedding scheme, magapatuman naman sang 12 oras ka scheduled power interruption sa franchise area sang Ileco 2 sa Domingo, Pebrero 4. Apektado sini ang Banwa sang Putotan, Dingle, Dumangas, Barotac Nuevo, New Lucena, Zaraga, Haniway, Badyangan, Mina kag mga porsyon sang Dueñas kag Lambunaw. Magasugod ang power interruption alas 6 ang aga, tubtob alas 6 ang gabi. Gert, sunod sa NGCP pagkatapos sang PEDC Unit 1, nakaset man nga ipaidalom sa preventive maintenance ang planta sang PAM Concepcion Power Corporation. Subong nga Pebrero kag inina ang ginahandaan man agoda hindi maapektuhan ang power supply sa Western Visayas. Gert?
Madamo nga salamat sa update kapuso Sen Kilantang Sasa. Good luck. Pila naman ka mga lugar diri sa Bacolod City mawad-an sang supply sa kuryente sining weekend bangod sa patigayunon nga shutdown sa pila ka transmission lines sang NGCP. Nakatutok, Aileen Pedreso. Subong pa lang nagakalit na ang pila ka mga negosyante para makabawi sa kita nga madula sa palabuton nga Sabado bangod sa patigayunon nga scheduled power interruption sa Sineco halin alas 6 aga hasta alas 6 gabi. Si Glenn nga nagatrabaho bilang glass installer, aminado nga maapektuhan ang ila operasyon, ilabi na nga kinahanglan sa kuryente para maka-operate. Iway kita na income mo, hindi ka may income, kaya mo niya bradaan pang kuryente mo. Mungkin nga mo nga brother, iway na kami ba nga pang buyan mo gini. Sa advisory nga ginpagawa sang Sineco, iga-shutdown sang NGCP ang Bacolod Alihis 69 kV transmission line sa Sabado. Rason nga maapektuhan ang Alihis kag Murcia nga substation sa among adlaw. Iniman ang tion nga gamiton sa Sineco para magpatigayon sang maintenance works. Ang NGCP may na-schedule nga preventive maintenance sila that comes from San Enrique. Palapos na sa ato, napiktado ta. So, nag-right na lang kita na ang Sineco. Sa Domingo, Pebrero 4, apektado naman alas 8 sang aga hasta alas 4 sang hapon ang korosyon sang Mountain View Feeder 4, partikular sa bayin sang public market, pakadto sa Mandalagan Barangay Hall, bangod sa gihapon sa maintenance activities. Nagpasalig ng Sineco nga pananglitan, magbalik ang supply sang kuryente gikan sa NGCP. Gilayon man nga i-restore ang kuryente sa mga apektado nga feeder. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga deboto nagdagsa sa Haro Metropolitan Cathedral kadungan sang kapiyastahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Seguridad hugot nga ginapatuman sa tanan nga mga pedestrian screening area. Ini ang gintutukan ni John Sala. Doble ang selebrasyon subong adlaw sa pamilya ni Tatay Lorenzo, pangod kadungan sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria. Ginasaulog man sini ang iya kaadlawan. Apisar nga mabudlay na sa iya nga magdasukman sa linibo ka mga deboto nga nagdagsa sa 8:30 nga misa kaina sang aga, bangod naka-wheelchair na ini. Wala ini nangin upang agud mapadayon ang iya delikada na nga debosyon. Ninanak pa to sa magulang ko. Sang buhi pa sila, nagasimba, ginagawa sila tingin. Patuloy ko lang. Si Mema naman, dako ang pagpasalamat sa blessings nga nagaabot sa iya kabuhi. Butang akong makaligwa, masami ini nga nagabisita sa Haro Cathedral. Tungod sa kay Mother Candelaria, doga mag-an man lang imo nga ano bla kun makasimba ka dihaw. Napuno naman sa mga deboto ang compound sang Haro Metropolitan Cathedral. May ginahiwat nga misa sa main altar. Kag sa Pope John Paul II covered gym, umpisa alas 4 kaina sang kagahon, tugtob alas 8 karon sa gabi agud maakomodar ang mga deboto nga luyag magtambong. Apang kagabi pa lang, madamo na nga mga deboto ang temprano pa nga nagpadulong sa katedral kag ang iban pagani nagtulog pa diri agud magtambong sa mga ginapatigayon nga misa subong adlaw. Malaba man ang pila sa mga deboto nga nagasaka sa groto sang Candelaria. Hugot naman ginatsekyar ang mga nagasulod pinaagi sa 3 ka mga PSA o pedestrian screening areas. Isa-isa ginalantaw ang sulod sang bags kag nagapatigayon sang frisking. So far manageable, and wala pa man adjustment na natin prahon sa deployment plan natin, and hopefully ma-maintain ang aton tawag siya ang aton deployment sa area para nga ma-implement kag ma-deliver naton ang instruction ni Mayor Jervania to make sure wala sa mga dalagtong insidente manabo. Matawhay man ang palibot sang Haro Plaza, pangod wala sang vendors nga ginapanugutan nga makabaligya diri. Any vendors na makita diri ito ating kita nga pahanin mo para hindi siya mag-create sa obstruction sa aton mga traffic. John Sala, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, ginapasunod miyembro sang Kaunda Drug Syndicate na dakpan sang kapulisan samtang Taiwanese national arrestado man bago sa kaso nga paghupot sang illegal nga armas. Yaring balita nga itong gintutukan. Pagkatapos ang 24 katuig na tigayon na nga madakpan sa kapulisan ang Taiwanese national nga si Chia Chen-shu sa gahom sang warrant of arrest sa kaso nga paghupot sang illegal nga armas. Ang insidente natabo pa sang 2000.
Sunod sa kapulisan sa syudad sa Sagay ini nagapangabuhi bilang negosyante. Mga pinakabeses na ini nga nagtuyo magpauli sa Taiwan apang hindi matigayon bangod sa hit sa Bureau of Immigration. Kabalo man siya nga may ginapangatubang sa kaso. Recently, suno sa iya, kag suno man sa bata iya, gusto na nila nga masettle man or matadlong na ang ilang records, kiti duga plano naman sila nga after this, nga magbalik sa ilang pungsod sa Taiwan. Matapos sa tiruhan ng iyaman lang abyan sa Barangay 27, bangod sa hindi pag-intindihan ay sang tinalikdan niya tuwig. Himasreha subong sa Eugene Sarmiento alias Bato, top 4 most wanted person sa Bacolod City Police. Sa gahom sa warrant of arrest, wala na ini makapangaman sang ginsulong sa kapulisan sa ginaisaran sa Barangay Mansiringan. Aminado ini sa kasong attempted murder, apang ginapanginwalas sini nga aktibo ini nga miyembro sang Kaunda Drug Syndicate. Bago na nag-intra niya, nakakabo lang ko yung kayo nag-away kami sa migo ko. Mulan siya. Ilan na yan, wala ko na yan lapot. Si Alias Batok, ang madugay na kunong ginamonitor sa kapulisan apang sa masami, nagkakapalso. Actually sir, may operation kami prior sa pagdakop sa iya. And then wala lang na postro and then we coordinate with his direct family and also we made effort nga ma-locate siya. Opo, Kirill Casillo, Adrian Priato, 1 Western Visayas. Samtang duha ka high-value individuals nakuhaan sa masobra 1.4 million pesos nga balor sang illegal nga droga kag armas sa distrito sang Haro. Samtang ruan sang illegal nga droga sa Banwa sang Pavia, gin-operate sang kapulisan. Si John Sala nakatuto. Nangin madanlog man apang tigayon gid nga nagtupa sa kamot sa kapulisan ang 68 anyos ka subject si Felipe Hagulino sa drug bypass operation sa Barangay Tigom, Pavia, Iloilo. Ginpatigayon ng operasyon sa balay sang sospek nga napahayag ginagamit man bilang ruruan sa illegal nga droga. Nakapalagyo naman ang upod sang sospek sa nag-abot ang kapulisan. 30 gramos ang suspected shabu ang nakuha sa sospek nga nagabaloro sang 204,000 pesos. I-consider natin sini ang iyang edad, no? Since nga 68 years old na ini siya, ginpalapaw lang natin na nagagula ini siya gin-operate. However, nagsigi-sige pagit, no? Since December until this January, ginkuha natin yung basi magbago pa lang siya tungkol sa edad niya. Apang nag-intense pagit sila ang iya nga pagbaligya. Na-monitor man sa kapulisan nga may mga kabataan kag mga lalaki nga nagkasulod man sa among ruruan. Konektado man ang suspect sa isa ka minor de edad nga gitakop sa kapulisan sa nagligad nga tuig. Isa ka minor de edad, no, nga bata. Dito ini nagakuha sa iya. Masobra 1.4 million pesos nga balor sang suspected shabu naman nga nagabugat sang 208 grams ang nakumpiskar sa bypass operation sa Barangay Tabuk, Suba, Haro kagabi. Ginkilalang madadakpan kay Ruben Diase sang Takas, Haro, kag John Philip Lacuarta sa Tabuk, Suba, Haro, kag lunsay mga high-value individuals. Duwa ka simana gin-monitor sa kapulisan ang duwa tub-tub nga nadakpan. Nakuhaan man ang mga inis ang caliber 38 revolver. Preso ng duwa sa Haro Police Station. John Sala, 1 Western Visayas. Kapuso duha ng makatuig nga bata sa Lezo Aklan naglain na pamatsyag kag nagsuka sang ginapahayag na kakaon sang dahon sang dumb cane plant. Nakatutok Thesor Dales. Naalarma ang Iloy nga si Charley sa gindangatan sang duha ka tuig sini nga bata nga babayi sang nagligad nga Sabado sang gabi sa Barangay Kugon, Lezo, Aklan. Nabatian sini nga nagahibi ang bata kasag yagin kaduan nagasululukan na ini nagalaway ka nagagwa ang dila. Nga tinangis imaw na tinawag na ako. Kitaan ko imawhay inuad na narutubi na nga ginainom dahon akong nakita sa printi namon itpertahan. In-check ko imo sa kwarto. Mga pilang minutes siguro nga nakatuloy mo. In-check ko imot uman nga. Kita ko tayo mo, hindi na masaraan ng baba ag nagaginuwaan ng dila, nagalinaway imaw. Ginsuspetsahan sini nga nakakao ng bata sang dumb cane plant matapos sini nakita ang dahon sa ilapertahan. Nagpakingagot man sila sa Provincial Hospital ag Baloon kuno nang pwede himuon. Agto kami sa provincial, so wa manabiit pedya nga naka-duty. Ging-advisean lang imong pakanon imot yogurt ag ice cream. So habang nga paulyon kami nauampawan yun mataimaw. Giligon man nga nagbalik sa normal ang pamatyag sang bata sa mga gabi. Suno sa chief sang Dr. Rafael Estombocol Memorial Hospital, wala pa sang report nga napatay bangod sa pagkaon o pagka-expose na sabit nga dahon. Apang may chemical ini nga delikado sa mga bata kag kasapatan. It's the
the toxic chemicals that yun yung nagkakapos ng mga irritant, especially pag ma-expose sa mata, sa bunganga. Kaya yung magmamanifest yan ng pain, ng swelling. Well, yung mga kwan naman, yung pain and swelling will depend on the severity ng exposure. Kung maraming dagta ang na-expose ka. Ang dam kain plano kon Diefenbach sa mga tanom nga sa masami makitaan sa palibot kagiban sa mga ugsaran. May madamol kag malapa dinhi nga mga dahon kag makalabot ang kataason sa 6-8 ka mga tapak. Nagabulak man ini pero seasonal lang. Tungod may toxic chemical ang ini nga tanom panugyan sang health authority sa publiko, likawan ang pagpahamtang sinisunod sang balayo kon malapit sa mga bata, bango delikado kon ma-expose sa mga ini sa tanom, subong man delikado sa aton mga hinuptanan. Thes Ordales, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga mangunguma sa Oton, Iloilo naka-eksperyensya sang kapirdihan sa second cropping sang humay bango sa tuman nga init. Masobra 100 milyones pesos nga halit sa agrikultura sa probinsya na record sang Iloilo Provincial Agriculture's Office. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Halos nagkalalaya ang pananom nga humay sa mga mangunguma diri sa Banwa sang Oton bangod sang tuman kainit nga tiyempo. Lakip sa naapektuhan si Manong Ani nga taga Abilay Sur. Suno sa iya 110 kasako kuntani ang iya anihon sa second cropping. Apang bangod na apektuhan sang El Nino, 70 kasako lang sang palay ang iya na ani. Pigado gidi nga muna bi natabo bi nga nagkalalaya. Kagang sa damo pa agi sa mga ilaga, mga pisti. Gilayon ini nga nagtanom sang kalabasa agud maka-income. Sa baylo nga humay, ang iban nga local farmers ang nagtanom na lang sang melon, sandiya, kamatis kag iban pa nga produkto nga makabato sa init. Natuon kami sa ubos nga porsyon ti mauna gad ang nasa babaw. Kung makaabot ang tubig sa amon ti daw gamay na lang sakto lang partidahon. Ti gumatubigan ng imo duwa man nakadlaw ubas naman dayon. Mayon na lang kung may tasok ka lang ginakuhaan, makasuporta gamay. Kung wala ay kanugon lang ang imo kapital. Mas tubi mo layo. Kung masiko nga kanpeng nga kagi magwa nga sa may tasok, hindi kasama nga gyapon sa krudo. Yung miyapon tako gasto mo. Suno sa Iloilo Provincial Agriculture's Office, 8 na ka mga banwa ang naapektuhan sa mainit nga panahon kung sa din 7,000 ka ektarya ang apektado sang kakulang sang tubig sa irigasyon kag wala sang tubig ulan. Total nato na roughly ang ilang 7,000 hectares nga affected, and based on the prevailing nato nga market price subong kag ang computation sang probable nga production with that so among the computation roughly daw ara sa mga nearly 100 M. Bilang kabahin sang mitigating measures sang probinsya, ginpaidalom na sa training ang mga mangunguma sa posible epekto sang El Nino. May small-scale irrigation projects man ang probinsya, kapareho sang water impounding kag small farm reservoir, kag naprepara naman ang mga pump engine agud makapatubig sa ilang mga talamnan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, 95 ang pwesto sa Burgos Public Market iparaffle sa Bacolod City LGU. Bangod wala makabayad sa utang ang mga stall owner. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa pagsulod sang Pebrero, 95 tanang kapwesto sa Burgos Public Market ang plano iparaffle sa Bacolod City LGU. Inibangod, napasawa ng mga stall owner nga magbayad sang 5,000 pesos nga down payment sa kapin 17,000 pesos nga utang sa renta. Sa records sang City Treasurer's Office, as of February 1, sa 206 ka stall owners sa Fish Section, 51 nakabayad, 47 nagperma sang promissory note, samtang 63 ang wala sang ni piso naging deposito. Sa Vegetable Section naman nga may 25,000 pesos nga arrears, 35 naka full payment, 35 nagpirma sa promissory note, hag 32 ang wala pa sang nabayad. Magluwas sa 95 ka stall sa pasiraduhan, may malapit 50 magig ka vacancy sa duha ka seksyon sa merkado. Wala man sila sa mo kay hindi man sila sira sa announcement ta. Zero gid sa Miara ginayan. Actually sir wala naman na sila eh. Samtang plano sa Bacolod City LGU nga magtukod sa Task Force Merkado nga magatutok sa financial literacy, business management kag pagpasangkad sang ihibalo sa mga manugbaligya sa pagnegosyo. Kinahanglan sila
hatagan sang skills, tudluan sila sang skills para hindi bala sila mabudlayan sang ilang mga adlaw-adlaw nga mga kinahanglan himo. Hindi lang bala nga daw kundi kabayad palinon ta. Let's take a look also sang ilang background. Depensa sa mga taga-merkado, hindi sila pasaway. Ang ilang hindi pagbayad sa oras, resulta lang sa pigado nga kita bangon sa pagdamo sang mga merkado sa syudad. Ra kami na failure, kay nga aman, wala man baklanay. Tapos, ang mga pwesto sang isa kag isa, hindi naman makatuan sang customer. So, pamerdi lang sila nga pamerdi. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Ginransak sa mga wala pa nakilalaan nga mga suspect ang isa ka variety store sa Banwa sang San Rafael, Iloilo. Suno sa San Rafael Municipal Police Station, nantukiban sa mga trabahante sa kaingod nga pwesto nga nadula ang ila lamesa. Sang ila inigin pangita na talupangdan nga nagatabo na ini sa roll-up door sang variety store. Bukas na ang balaligyaan kag nataban sa mga suspect ang mga sigarilyo nga nagabalor 114,000 pesos kag 5,000 pesos nga kwarta. Posible nga ginplanuhan ang insidente suno sa kapulisan bangod wala na sang memory card ang mga CCTV sang establishmento. Hindi magnubo sa duha o kung 3 ka suspect ang ginapananaw sang kapulisan nga naghimo sang krimen. Sa Negros Occidental naman, mga kapuso, bangkay isang lalaki na sapuan sa baybay sa Banwa sang Calatrava. Sa Silay City, tiya, patay sang gintiro sa iyaman lang hinablos. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Ginbawian sang kabuhi ang 54 anyos nga si Josie Mondihar sa gintiro sa Sitio Biranyo, Barangay Lantad, Silay City sa Negros Occidental. Ginatudlo sospek ang mga hinablos sini nga Sanday Alfredo Bitalak Jr., 18 anyos, kag Aljun Bitalak, 29 anyos, lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kapulisan, hinali na lang nagkadto ang mga sospek sa balay sang biktima kung saan natabo ang krimen. Upod ang iyang mga kabataan, kaya ang iya bana, gasturyahan ay ma'am sa tuwang sang ilabalay. Gulpi lang nag-abot ni ang aton nga duwa ka lalaki. Gulpi lang si Alfredo Bitalak ma'am, gintiro niya ang aton nga victim sa ulo. Nagagwa sa investigasyon nga madugay na nga may hindi pag-intindihan ay ang magtimbang nga kampo angot sa issue sa duta sa pamilya. Ang tiya ginikuno ang nagpakural nga do sobra sa dapat ni ila lang nga duta. Actually dugay na ni sila ga away-away ma'am. Desidido ang pamilya nga magpasaka sang kaso nga murder batok sa mga suspect nga nadakpan na sa mga kapulisan. Sa Banwa sang Calatrava, nasapuan sa mga residente nga nagautaw-utaw sa baybayon sa Barangay Lipaton ang bangkay sa isa ka lalaki. Ginkilala ini kay Elmer Barretos, 33 anyos. Sunod sa kapulisan, posible nga nalumos ang biktima. Wala naman sa ginalantaw nga foul play sa kamatayon sini. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagdangat sa 437 katrabahador sa transport sector sa Western Visayas nga napaektuhan sa Public Utility Vehicle Modernization Program ang nakabaton sa may kabugusan nga 10.4 million pesos nga livelihood assistance na gikan sa Entrepreneur Program sa Department of Labor and Employment sa nagligad nga tuig 2023. Ang Entrepreneur ang isa ka interagency program nga gindihon para mapahagan-hagan ng impact sa phase out sa mga traditional jeepney sa palangabuhian sa mga driver, konduktor, operator kag iban pang trabahador. Sa mga benepisyaryo, ang Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Cooperative ang nakabaton sang 5.7 million pesos. Excited ng fans sa bagong dangatan sa married life ni Tolome kag Gloria sa new season sang walang matigas na pulis sa matinik na misis. Sa teaser pa lang, makitaan nga magabalis ka ng kapalaran sang duha bago nagabalik sa pagkapulis si Gloria, samtang ma-relieve naman si Tolome. Umpisa sa February 4. 7:15 p.m. Bantayan mga kapuso ang walang matigas na pulis sa matinik na misis sa GMA.
Wala na pong gansang fans na maugot sa eksena sa latest episode sa Kasawa ng Asawa Ko kung sabihin ginako na ni Shira. Karakter ni Liza Lopez kay Jordan ang iyang feeling sa best friend. Amat-amat na nga ginaagaw si Jordan pati ang iyang pamilya samtang wala si Christy. Bantayan mga kapuso ang mas nag-intense pang eksena sa Asawa ng Asawa Ko kada 9:35 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Love Die Repeat. Nagbilib ang netizen sa abilidad ni Love Die Repeat star Sian Lim sa pagtukar sa piano. Ginshare ni Sian sa Instagram ang video sa niya pag-enjoy sa niya love sa music. Bantayan ang karakter ni Sian as Bernard sa Love Die Repeat kada 8:50 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Yari naman na eksena nga mo dapat mamiss sa Black Rider. Sa pagkuha ni Vanessa ang corona, makuha manehan niya ang love ni Elias. Ang ginahulat-hulat ni Edgardo nga resulta sang DNA test, magkalabot bala sa iya. Inakagiban pa ang mas intense nga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Prime pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, padayon naman yung apektong trough o extension sang LPA o low pressure area. Urihingan na sipatan ng LPA sa kalayon niya 310 kilometers south of Zamboanga City. Sunod sa pag-asa, manubogi hapon ang siyang sining ang mga inisang bagyo kaginalauman nga matunaw o kung madula man sa mga masunod niya inadlaw. Kadungan sa epekto sang trough sa LPA, padayon man ang pagluntad sang hangin amihan. Base naman sa data sa Metro Weather, manubong chance sang ulan sa Western Visayas magluwas sa Capiz kag Negros provinces. Posible man magulan sa lugar sa Luzon, kag dako nga bahin sa Mindanao. Sa iban pang balita, Food Festival Committee sa Dinagyang Festival 2024 nagsapol tuhoy sa reklamo sa mga manugbaligya. Ginaligar paglimita sang nagasulod nga tawo sa ila area, isa sa mga ginareklamo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginsapol sang komitiba sang Food Festival sa Dinagyang Festival 2024 ang mga organizers sa mga kiosko. Ini matapos nakabaton sila sa mga reklamo na gikan sa mga manugbaligya. Pila diri amo ang paglimita sa pagpasulod sa mga tao sa ila area sa pag-perform sang sikat nga banda. Lakip man sa reklamo, amo ang wala na sang espasyo ang atubang sang ila kiosko bangod ginbutangan sang technical booth ang para kung tani butangan sang lamesa. Sa pag-istorya natin sa organizer natin, the tech booth was bigger than what was presented sa aton. So that's why medyo nagtama kadako. Nangita kita sang solusyon and na-move natin and naka-create kita gani a 3-meter walkway pagani para sa aton nga mga food festival goers. Sunuman sa komitiba, ginlimitahan na ang pagpasulod sang tao sa Delgado Street bangod tuman nakagutok ang area kay wala man sang tiket ang paglantaw sang banda. Sunod sa komitiba, madamo ang tao apang gamay lang ang nabakal sa mga kiosko sa tion sang concert. Apisa sa natabo, wala sang baylasyon ng mga organizer sa pagpadalagan sang event santo sa pagsikyar sang komitiba sa guidelines kag contracts. Bangod sini, mas pasang karon pagid kag pasanyogon sa komitiba ang Food Festival experience para sa masunod nga Dinagyang Festival. We are putting place measures to prepare naman sa next year para ma-avoid naton ang amuna kadako nga congestion sa narrow nga mga alagyan. Nahibaloan niya ginabulubanta masobra 700 ka mga kiosko ang ginhatagan sang pahanugot nga magbaligya sang pagkaon sa Food Festival sang Dinagyang subong nga tuig. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo Province ginapanghandaan na ang igapatigayon nga simulation exercise para sa local public transport route plan. Mga enumerator nga iga-deploy sa among nga hilikoton ginsapol na. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nag-umpisa subong nga adlaw ang pagpakigsapol sang Iloilo Provincial Planning and Development Office sa 15 ka mga enumerator nga ginhire sang probinsya nga magabantay sa hiwaton nga simulation exercise sa Pebrero 15 bilang kabahin sang preparasyon para sa implementasyon sang local public transport route plan sang Iloilo Province. We are meeting with our enumerators, because we are contracting out enumerators to assist us on the simulation. So, gina-brief naman sila on the process
kung what to do, no? Mga observations, kag ang conduct ng data gathering sa field. Dugang pas ang IPPDO natalana nila nga sa pulon ang 28 ka transport cooperative sa probinsya sa Sabado, Pebrero 3 agud mahandaan ang SIMEX. Tuyo sini nga makuha ang ila suhestyon kag matun-an kung pila ka first town jeepney units ang sarang nga makasulod sa Iloilo City sa tion sang peak kag off-peak hours. Para ma-collaborate kami, no? We will be able to come up with an agreement for the simulation exercise on the 15th, no? So kung paano naman ini ma-disseminate sa riding public, sino ang mga transport co-op ang involved o participate, no? Sa mga ruta naton sa probinsya. Magalawig ang SIMEX sa duha ka bulan kag ang revised LPTRP ang liwat igasumiter sa Department of Transportation. Pinaagi man sa SIMEX maobserbahan ang LPTRP sang syudad agud maka-adjust kung ano ang kadamuon sang unit sa tagsa ka ruta nga makaakomodar sa mga pasahero. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Aray Balantayan, 11 nga Piyaya Festival sa bugos ng Western Visayas gidlunsar sa Bacolod City. Piyaya, igaduso man nga manginisa cultural icons sang syudad. Yaring balita nga aton gintutukan. Kilala Bacolod City sa manamit kag matamis nga piyaya. Isa ka sa isang toasted flatbread nga panyamis nga napuno sang molasses sa ginakabig simbolo sa sweet smile sang tagsa kabacoleño. Bukod sini, isa ka Piyaya Festival ang hiwaton sa bunga 2024. Kabahin sa okasyon ang pagdeklara sang piyaya sa Bacolod City nga isa kasahi sang cultural icon kag gastronomic delicacy nga ginapabugal sa Bacolod City. Madumduman nga una naging deklara bilang cultural property sa syudad ang Chicken Inasal Bacolod Style. Wala pa. Bali ang aton is only a food festival here in Bacolod City. Amo na siyang mas kanamit yun food festival. So it's general but specific na siyang piyaya. So it only promotes piyaya. Isang pamilya Velian sa nagaluto sang piyaya sa syudad. Kung sang una sa kalaha lang nga ginahulam, ginaluto ang piyaya, subong kapin 200,000 na kapiyayang ilang ginaproducer kada adlaw. Sige lang, testingin nyo lang mula ang pagsugod sa negosyo, hindi taman ginahambal. Importante, ga-income lang, wala lang perde. Ginakabig sa Bacolod City LGU nga isa sa mga negatibong sa lokal ekonomiya sa syudad, kag probinsya ang pasalubong industry. Maluwas sa Piyaya Festival, isa ka Piyaya Museum man ang itibong kung saan makitaan ang evolution sa manumano nga pagmasa kag plansya sang flatbread o kun piyaya. It has been part of our life, ang piyaya. May mga snacks kita, piyaya. May pasalubong, piyaya. May gapangaluyag, piyaya man ang ginahatag. Every visitor comes with a piyaya. And there is the sugar or the sweet story of Negros in Piyaya. Ginalauman na Piyaya Festival nga malinya sa mga mayor nga kafistahan sa Bacolod City nga nagatibong sang turismo sang syudad. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, naglabot sa Ginabulubanta, 1 tonelada sang mineral nga gypsum ang na-recover sa mga katapo sang Sipalay, Bantay, Palibot, upod sa kapulisan sang syudad sa isa ka tailing pond sa Barangay San Jose sang Lunes sang aga. Sunod sa Sipalay Environment and Natural Resources Officer nga si Leo Chua, ang gypsum ang masami ginagamit sa paghimo sang abono kag sa construction. Ginapahanugutan ang pagpangwa sini basta may nagakaigo nga papeles. Apang wala sang napakita nga permit sa nadiskubrihan sa Barangay San Jose, gani ini ang ginkumpiskar sa otoridad kagin pakustudiya sa Barangay Council. Panugyan naman sang Sipalay City Enro nga likawan ang ilegal nga mga buluhaton kaangay sini agod hindi makadulot sang halit sa dunang manggad. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa atin mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubuman sa atin mga kapuso abroad. Madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Eden Priatos.
Kapuso mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.